Tinyong? Pwede ko ba masilip ang iyong ginagurda? Huwag na Tinyong, ang pangit ng pagkakagurda. Saka na lang pag naayos ko na. Kailan pa nangyari ang mga daliring mabulaklak na bulda ng tao? Huwag mo akong bulahin. Saka ang pangit ng mga daliri ko. O sige na, lumayo ka muna. Nais ko lamang tignan saglit, mahal ko. Hindi nagkakamali ka. Hindi para sa'yo itong panyong ito. Nagagalak akong na hinihimbag mo ang aking pangalan sa panyang yan. Sabi ko naman sa'yo, nagkakamali ka. Dahil lang para kang amang ireregalo ko sa kanyang ito sa kanyang kaarawan. Huwag mo kong lokohin. At kaninong namang pangalan yan? Para kay Antonio? Na para kay Narciso? At para naman kay Flores? Oo. Na dahil lang ay ama natin. Sa Seri ang amang San. Hindi Hindi. Kangkong amang yan o kaninong demonyong bakit may letrang A? Hindi naman sa ganun ka. Ginoon Tinyo, may masama po akong balita. Ang tatang niyo po ay dinikip na po ng taga Santa Maria. Ano? Saan dinala? Sa Bulacan po. Halika. Tinyong, matitiis mo ba? Buo na ba ang iyong desisyon? Iyong ina, ganan ang kalagayan niya, matitiis mo siyang lisan? Julia, narito ka naman kaya ganang pag-aala ko. Oo nga, pero hindi mo naman maalis sa akin ang pag-aalala hanggang ngayon ay wala pa rin pinapadalang liham si ama. Nag-alala na si ina sa maaring mangyari sa kanya, Tinyong. Makinig ka, natatakot ako. Kaya pakiusap, huwag ka nang umalis. Julia, ang pagmamahal ko sa bayang ito ay katumbas ng pagmamahal ko sa iyo. Kung kakailanganin kong lumabay araw-araw, kapalit ng habang buhay na kasama ka, ay gagawin ko na ayon sa aking mga kasama. Kailangan na namin paglabanan ng bayan dito sa puso ko. Tumitimo ang kakalunos na kimatok, nakakapalumok na daig. Sino ako para hindi makinig? Julia, oras na para wala na sa kanilang kamay at matigil sa paghihirap na ito. Sa bawat pagdilim ng gabi, hinahanap ng ina ang mga natutulog na magtatanggol sa kanyang kalayaan. Sa bawat pagsikat ng araw, hinihintay ng inang bayan ang mga tinaok ng mga manok na nagpapahiwatig ng pagising ng kanyang mga anak. Tayo, Julia, ang kanyang mga anak, at tayo ang inasahan ni ina na magtatanggol sa kanya. Hindi nagkakaiba ang digmaan ng puso sa digmaan ng bayan. Ang ating mga damdamin ang siyang ating pinaglalaban, at ang mga damdamin din ng iba ang ating kalaban sa ating mga hinaharap. Ngunit kagaya ng digmaan, may mananaig. Inaalay ko sa iyo ang bawat bala ng aking baril, ang bawat paghinga ng aking habulin, at sa aking pagtulog, naway ikaw ay maging panaginip. Ako'y magbabalik. Nagmamahal, Tinyong. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan pa man, habang ako'y narito at may buhay, hanggang tinis ang kalungkutan. Ang buhay ko'y dahil ako ba ay sinta, ako'y maglalakbay. Ibig ang kapalit habang buhay. Tu voz es hermosa, señorita, pero tu canción es muy triste.
Senyor Miguel ay Estado Orantes. Napadaan lang po. At napahinto nung makita kita. Marunong ka palang umawit? Bakit hindi ka sumali sa mga awit sa simbahan? Tiyak ko mas maraming mamumali. Dahil dukot ganda na, nakumali pa yung tinig. Nako Ginoo, hindi mo na dapat sinasabi yan. Kumakanta lamang ako kapag walang nakarinig at paraan ko lamang ito upang maibsan ang umaapaw kong emosyon. Pwede sabihin mo tibod, dito and felicidad. Hindi na dapat tinatanong yan. Ipag-umanhin, ngunit kinakailangan ko nang pumasok sa loob. Ganun ba? Lo siento, senyorita. Pasensya na kung hindi mo naibigan ang aking nasambit. Sa hindi pa ito sa muli natin pagkikita. Hanggang sa muli, pinibing. Ano na, wala pa rin, kahit kanino galing. Sabi ko na nga bang ganito ang mangyayari. Matagal ko na sinabi sa sarili ko na patay na iyong ama. Oras na rin siguro na para isipin mo na patay na iyong tinyo. Ngunit sinabi niya, inay. Sinabi niya na babalik siya. Ngunit nasaan na siya? Nasaan na sila ng iyong ama? Julia, maganda ang mangarap, ngunit gawin mong nararapat. Ang iyong pangarap kay tagal nang walang balita, galing sa mga sundalo. Sa Maynila, anak, ang mga Espanyol na maiyaman na lang meron tayo. Sa kanila na lang tayo nakakaasa ng maayos na buhay. Malungkot din ako, anak. Pinangako ko na ang aking buong buhay sa iyong ama. Masakit sa akin ang mawalay sa kanya. Ngunit kailangan natin magpatuloy, anak. Kailan po, inay? Kailan niyo po pinag-usapan ni Ginoong Swed ang kasal namin ni Miguel? Sa parating na ika-13 ng Hulyo, sila na rin daw ang bibili ng iyong trahe de borda at ang mag-aayos ng papel sa simbahan. Ngunit ina, may nais lang po lamang akong mangyari. Bago ako pumayag, ang iyong tagapag, magaan ang puso kong ito. Ha ha ha! Julia, ako lamang ay natatawa sa iyo. Ikaw ay bata pa nga. Anong puso-puso ang sinasabi mo? Totoo nga ang mauungay. Pag may lalaking nangibig ay tinatanggap ng mga mata. Tinutulis sa puso. At kung ano ang kanyang tibok, ay siyang kanyang sinusunod. Subalit ngayong iba na. Nagbago na ang lahat. Nagbago na lahat ng lakad ng panahon. Lalaking nangibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito sa isip, hindi na sa puso. Ang puso sa panahong ito ay gumaganap ng magandang katungkulan. Siya ang nagpapanilalay na pakiusap, Julia. Pakiusap, Julia, para sa atin dito. Opo, inay. Senyor, may bisita po kayo. Bueno, papasukin niyo siya. Ginoong Miguel. Julia, di mo inaasahan pagdalaw mo sa akin dito. Natitiyak kung alam mo na ang balita kaya ka narito. Eres mi futura esposa. Paano mo nagawang pumayag sa kasunduang ito? Batid mo nagmamahalan kami ni Tinyong at siya lamang ang gusto kong pakasalan. At batid mo rin naghirap na kayo ng iyong ina na dahil sa pagkawala ng iyong ama. Huwag ka na magmatigas, Julia. Alam kong kailangan mo ang aming pamilya. Hinihintay ko ang pagkakataong ito dahil matagal na kitang gusto. Ngayong narito ka na, wala ka ng takas. Esa es mi credo, Julia. Kahit kailan pa matuloy ang kalukuhang kasal na ito, hindi mo makukuha ang aking puso dahil sa Tinyong lamang ang aking iniibig at kahuli-huli kong hininga. Julia? 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 Mahal kong Tinyong, ilang taon na ang lumipas. Tinitigop ko pa rin ang iyong mahigpit na yakap. Nalala ko pa ang iyong mga pangako at ang ating mga sumpaan. Tuwing gabi ay nararamdaman ko ang yakap mo. Tuwing umaga naririnig ko ang boses mo. Hindi kayang tumbasan ng kahit anumang ginto ang paghanda ko sa iyong pagbalik. Ngunit katulad ng lahat, tao lang din tayo, Tinyong. May mga sariling pangangailangan. Kinailangan kong mabuhay. Hindi na sapat ang paghahabi para kumita, lalo't matanda na rin ang ina. At hindi na pwede magtrabaho. Kaya't sumang-ayon ako na magpakasal sa isang Espanyol na siyang sasagot sa aking pangangailangan.
Gaganapin ito sa 13 ng Hulyo, 6 na buwan. Simula ngayon, hindi ito pahiwatig ng aking hindi pagiging tapat, kasi ito ay aking kagustuhan. Kagustuhang mabuhay at lumaban para sa araw na babalik ka. Hindi pa ako sumusuko, Tinyong. Alam kong buhay ka pa at babalik ka pa. Na ang dagmat ang digmaan. Kuya, itanggap mo ba doon si Miguel bilang iyong asawa? At kasama mo sa hirap at ginawa? Opo. Julia, Tinyong. 3 taon kong hinihintay na makita ka. Ang iyong muka, imahe mo lamang ang nasa isip ko sa paggising at pagtulog. Anak, ang kasal ay isang banal na sakramento. Hindi pagpigilan. Hindi, Padre. Hindi ko titigil ang kasal. Ang aking hiling lamang sa harap ng aking nagulong at nakasama ko ng sigat. Kaya pakasal ako Pilipino. Ako ito ang karaganap lamang. Iyong pangyayahan na papakatawa ng hindi. Hindi ko nais kunin ang iyong ikinagalaban. Ngunit ang nais ko lamang ay pakasalan ang aking minamahal. Oo, tayong dalawa ay mayroong pinaglalaban. Ngunit, Tinyong. nais ko rin dehendo permeso asasin konsumo para pura esposa kin ala de vida. Padre, pumapayag ako. Inyong ako niya. Natagap niyo ang isa-isa bilang kabilang sa hirap ng sa ginawa. Ngayon, kayo'y mag-asawa na. Takbo! Walang sugat! Huliin niyo ang mandaraya niya! Walang sugat!